no. Yes or no lang naman. Okay? So, paano mo tatanungin yun na hindi siya sasagot ng yes or no? Nakatulog ka ba naman sa gabi? Hindi. Pwede mo tanungin na, kumusta ang iyong pagtulog kagabi? Kumustahin mo? Kumusta po ang inyong pagtulog kagabi? Yon. Para mag-explain siya, magkukwento siya. That is not answerable by yes or no. Okay? Help them to feel relaxed. Find out what helps them to relax and try to arrange this. So you could speak to people close to the patient for help with this. Baka mamaya gusto niyang lumabas, so once in a while, pupunta siya sa park o kaya man gusto niyang magsimba doon sa paborito niyang simbahan. Ano mo yan, paratingin mo yan sa relatives para i-arrange nila. So naka-handle na kasi ko ng ganung patient na gusto niya magsimba doon sa simba na paborito niya. Okay? Baclaran is one. Yan. Okay, para doon sa mga Catholics. Your language and communication skills matter. So ask open-ended questions. Ayan, nabanggit ko na. Instead of, are you feeling better? No. Pero as ko tinanong mo, kumusta ang iyong pakiramdam? Okay? Be aware of your body language, yung mga mannerisms natin. Okay? Alisin natin yon. Good eye contact and open posture with arms and legs uncrossed can make patients feel more at ease. Use plain language instead of medical jargon, lalo na pag hindi nakapag-aral ang pasyente, tapos ginagamitan natin na medical terms, yun yung tinatag natin jargon words. Avoid unclear language, for example, say dying instead of passing away. Dying patient, passing away. Okay, ano ba, magkapareho ba yun? Para doon sa mga tao na nakakaintindi, yes, paano doon sa hindi nakapag-aral, di ba? Actively listening to what they are saying, concentrating on what they are telling you, rather than what you might respond to the patient. Baka naman mamay, nakikipag-usap siya sa iyo, tapos ikaw naman, text ka naman ng text, tapos nag-assume ka na lang na naintindihan mo. Check you've understood what they have told you. Be honest if you do not understand something from what the patient is telling you. Hindi yung, sabi ko nga, okay, sinabi ko nga na huwag ka magkakomment, pero sobra naman yata yun na hindi ka na nakikinig halos at nagpo-focus ka doon sa cellphone mo. If you're with the patient, keep your cellphone inside your pocket. Respeto rin po yun sa pasyente. Supporting patient who have difficulty in speaking. Give them plenty of time to speak kasi pinaprocess yan ng brain nila, lalo ng mga elderly. Avoid interrupting or finishing their sentences for them. Kung halimbawa, meron niyang gusto sabihin na alam mo na yung thought, pero inunahan mo na siya, pinigil mo na. Huwag ganon, hindi maganda yon. Kasi sa susunod, hindi na magkukwento yung patient sa'yo. Look at them while they are speaking. Reduce background noise and any other distractions. Be honest if you do not understand what they're communicating. It is important not to pretend you understand as they might find this upsetting or patronizing. Ibig sabihin, nandiyan ka lang pala na nakikinig lang na hindi mo na pala in-internalize kung ano yung sinasabi ng patient mo. Check what they meant by asking questions, what they really need as a yes or no answers. Like, did you ask me to make you a cup of tea? Sabi niya gusto niya ng tsaa, pero ano ba yung pagkakaintindi mo na sabi niya gusto niya ng tsaa, kaya gusto niya ng warm milk. So, i-validate mo yan. Ang ibig ba sabihin, gusto mo mag-tsaa, gusto mo ng tsaa, kaya gusto mo ng warm milk, ganon, okay? Continuation po, caregivers' roles and responsibilities during palliative care. Advocacy, you speak on behalf of your client. Ensure the patient's wishes and preferences are respected, including those related for treatment, comfort, and quality of life. Ano yung decision nila, be it, irespeto natin. Bilang caregivers, nandun lang po tayo na nagsusupport sa patient, we will not interfere with what is the decision of your patient. Unless na lang po na kayo living caregiver at mag-isa lang kayo sa bahay plus yung patient, laging ang report mo ay sa employer na, lalo na yung mga nagtatrabaho at ikaw lang naiiwan sa bahay. Always report to your employer. By the way, just want to reiterate, do not call them amo. Hindi kayo mababang tao para tawagin silang amo. Sanayin ninyo, simula sa araw na to, sanayin ninyo ang salitang employer. At kayo ay empleyado nila. Employer sila, empleyado kayo. Okay?
Practical support, help with household tasks, meal preparation, and managing medical equipment, assist with scheduling and transportation for medical appointments. Kapag ikaw ay live-in caregiver, mag-isa ka lang, pwede mo naman gawin mag-isa yan. Okay, kasi ikaw nga lang talaga eh. Nasa kontrata mo naman yan, nasa job description mo yan, na tinanggap yung trabaho, lalo na pag kayo pupunta na Israel, mag-isa lang kayo. Birang-bihira yung caregiver na may kasama iba sa bahay, patient lang, tsaka ikaw. Pero kung sa bahay naman na meron kang kasamang ibang tao, assistance na lang ang pwede mong gawin or kaya advice. Tapos ikaw na patient, ay ikaw na caregiver, nakafocus ka lang dun sa pag-alaga mo, dun sa pasyente mo. Okay? Sulitin ko, pagdating sa household task, Republic Act 11965, Caregivers Welfare Act Section 7, naka-state doon yung job description ni caregiver. Hindi ka gagawa ng paglalaba, pagluluto, paglilinis, paglinis tayo sa garahe. Walang ganon sa job description mo. Kundi nakafocus ka lang sa patient mo and then assistance ka lang o advice lang doon sa mga kasambay na gagawa ng mga pinanggit ko na household management. Okay? Pero, ayun, pero na naman, ulitin ko na naman, pag ikaw live-in caregiver, limba, punta ka ng Japan, punta ka ng Canada, punta ka ng Israel, mag-isa ka lang doon sa bahay at yung patient mo, gagawin mo lahat. And it is stated in your job description. Tsaka syempre, iba sahod mo, mas malaki. Okay? Spiritual and cultural respect. Support the patient's spiritual and cultural beliefs, facilitate practices or rituals that are meaningful to them. So common practice nga, pagka malapit na mamatay, hindi yung nagpapatawag na sila ng pastor, o kaya papatawag ng pare, o anybody na gusto nila makausap. Okay? Education. Learn about the patient's condition and care needs. Educate the patient and family about the disease, care options, and coping strategies. But not in all instances. May mga pasyente magtatanong, may relatives na magtatanong tungkol sa sakit. Kailangan ikaw na caregiver, ready ka. Wag ay hindi ko po alam, may tatanong ko na lang po kung ano po agenda lang yan, o aralin ko na. Kailangan alam mo sumagot. Pero pagdating sa prognosis, when I say prognosis, yung chance of survival ni patient, ang isasagot mo palagi, itatanong po natin sa doktor. Kasi hindi ikaw magsasabi na, ayaw po, malapit na po mamatay yan. Hindi ganon. Sabi mo na lang, sige po, yung concern po natin, pagdating po yung doktor, itatanong natin. Okay? So, what about the psychological needs of terminally ill patients? Okay. Fear of the catastrophic, fears of death. May mga taong ganun, takot mamatay. You know what? Hindi pa kasi sila prepared. Hindi pa sila ready. Okay? Death anxiety, meron tayong terms na tinatawag na death anxiety, and the fear of death is thanatophobia. Okay. Your role of listening as caregivers, this is nabanggit na natin kanina, role of communication, role of touch, malaking bagay yan, providing companionship. So pagka nandiyan siya, gising siya, nandiyan alam ko na kausap siya, sinasamahan mo siya, pagkatulog siya, dun ka gagawa at gagawa na dapat magawin at bibilisan mo lang. Managing pain and symptoms control, depende yan sa pag-administer mo na gamot na prescribe ng doktor, okay? You play a vital role in reporting any changes in the patient's condition and ensuring that prescribed medications are administered correctly. Meron ka mga gustong ibigay na gamot na hindi ma-prescribe ng doktor, kaya yung mga herbal plants, do not attempt to do that. Kailangan alam ng doktor. And take note, binanggit ko na rin lang, herbal plants, hindi lahat ng herbal plants ay accredited ng DOH. Sandaan po natin na 10 pa lang yung halamang gamot accredited ng Department of Health. Hindi po lahat na lumalabas dyan ay meron ng go signal ng Department of Health. May batas po tayo dyan na these are the 10 herbal plants only na pwedeng gamitin. Ay mga caregivers na nagsasabi na pwede itong gamot na to, pwede ito. No. Stop kayo doon para hindi kayo magkaroon ng liability. Tandaan niyo po, yung yung halamang gamot natin, pag-attend kayo ng na ethics, dinidiscuss ko yun.
meet the physical needs of the patient. Nutritional needs and fluids needs, of course, susundin natin yung dietitian's order. Okay? Hindi tayo gagawa ng sarili natin. The fluids and electrolytes, yung fluids ni patient, kung may problema yung sa heart mo, problema sa kidney, hindi naman namimit talaga 8 to 12 glasses of water a day. Ang doktor ang magsasabi kung gaano karaming tubig at ilang sisi lang yung dapat i-consume ni patient. Caring for the eyes, nose, mouth, and skin. Hindi ko mamamatay na yun. Alam mo, may taning ng buhay yan. Pababayaan mo na yung kanyang bibig, yung kanyang ilong, yung tenga niya, yung kanyang buong katawan. Hindi po ganun ang caregiver. Kailangan si caregiver masigasig, matyaga, masipag. At hindi nag-aantay ng order ng nurse o kaya ng relatives. Lagi natin ginagawa yung ating independent intervention. Pag sinabi kong independent intervention, doing the task without doctor's order. Walang magdidikta sa inyo. Nandun yung doctor na may kusang palo ka sa ginagawa mong pag-aalaga kay pasyente. Another one is promoting elimination. Of course, paano? Pagbibigay tayo ng pagkain na laging may gulay, laging may prutas, okay, tapos may sabaw. Pero syempre, susundin pa rin natin kung ano ba yung advice ng nutritionist niya or dietitian. And also, yung ating fruits and vegetables, ano pa po, liquid, yung tubig, again, kung ano sinabi ng doktor kung gaano karami. Positioning the patient and protecting him from harm. Ano yung harm na yan? Bed sore development. Kailangan po every 2 hours religiously tinatagilid natin si patient. Huwag natin katamaran yon. Magagalit ba siya? Hindi, ganito kasi yan eh. Halimbawa, tinagilid mo siya ngayon, so sabi mo, ma'am, huwag ka po magigalit. Kasi natutulog yan eh. Gigisingin po kita mamaya o kundi man itatagilid kita after 2 hours, huwag ka po magagalit ha. So you are informing the patients ahead of time. Kailangan mong gawin yun na sa ganun, pag ginawa mo yung oras na yun, hindi siya magulat at mabigla kasi nga nagpaalam ka sa kanya. Keeping the patient comfortable. Comfortable in a way na kailangan walang grease o kaya lukot-lukot yung linya niya, batak na batak yan. That is also one way of yung pag-develop ng bed sore, tapos malinis ang linya niya, ang pasyente nyo, pinapaliguan nyo, may schedule na ligo na ginagawa ninyo, binibed shampoo nyo rin siya, pagtyagaan ninyo kung di man niya makapunta ng banyo. And of course, caring for the environment. Kailangan po organize yung kanyang paligid sa kwarto yan na sa ganun maiwasan yung stress, no? Baka yung sinasabi na nating negative vibes pagka magulo ang kwarto ng isang tao. Okay, let's go to these different responses of different cultures to death and dying. Sa iba't ibang kultura, may iba't iba silang pananaw sa kanilang mamamatay na kamag-anak. So bilang isang caregiver, tandaan natin, focus on communications. So do not judge the person by their own standards. So meron kang standard na sarili, hayaan mo lang standard ni patient. Do not mingle. No, do sa kanilang sarili nilang practices. Do not make any negative comments or insult to the person's belief and respect the person. So this includes his or her beliefs and customs and traditions. Yung kultura nila, hayaan mo lang yun. Ikaw na caregiver, meron ka sarili, wag mong ipilit yung sarili mong paniniwala sa sariling paniniwala ng ibang tao na inaalagaan mo. Attitudes about deaths are closely related to religion. Some believe that life after death is free of sufferings and hardship. So, aralin natin isa-isa to. Ang sabi ng mga Vietnamese, yung kultura nila sa mga namatay, the practice belief in the death and dying. Dying persons are helped to recall past good deeds and to achieve fitting mental state. So, yun yung para sa kanila. Okay? Para sa kanila, yun yung paniniwala nila. Kumbaga, very positive yung acceptance nila of death. Death at home is preferred over deaths in the hospital. Basta sila sa bahay mamatay. And then, a coin or jewels, para sa mayayaman ha,
Pagka daw, patay na, okay? Nilalagyan ng coins or ginto ang bunganga. Yung mga may kaya. Pero doon sa mahirap, bigas. Okay. Bigas ang nilalagay sa bibig. Bakit kaya? Ang paniwala nila, they will help the soul go through encounters with gods and devils, and the soul will be born rich in the next life. So naniniwala sila na sa life after death. Kasi pag mag-travel daw yan papunta sa sa langit, okay, pero walang binanggit na langit diyan kung saan man, marami sila ma-encounter na gods and devils. Gods is small letter G, quote and unquote. So para hindi daw mahirapan yon, meron silang pabaon na coins or jewels para sa mayaman at rice naman para sa mahirap, nilalagay doon sa bunganga pagka patay na. Okay? And they believe in life after death. Kapag naman Chinese, ano naman daw practices nila, paniniwala nila? Autopsy and disposal of body are not prescribed. Hindi sila nagpapa-autopsy, ayaw nila. Donating body parts is encouraged. The oldest son makes all the arrangements. So yung pinakapanganay na anak na lalaki, kambala. The body is buried in a coffin. Then after 7 years, suhukayin yan. The body is exhumed and cremated. So, ganun sa kanila, yun yung practices nila. After 7 years, huhukayin, tapos i-cremate. They wear white, yellow, or black clothing during morning. So, yung pagluluksa, ginagamit nila pwedeng yellow, pwedeng puti, or pwedeng itim. During morning, ibig sabihin, habang nagluluksa sila nung kanilang patay. Okay, ano naman ang practices ng mga India or Hindu? Often accepting of God's will. Kasi kaloob ng Panginoon. Very positive ang kanila approach pagdating sa patay. Lagi lang sinasabi na, it's the will of God. Desires to be clear-headed as death nears must be assessed in planning medical treatment. Yung mga sa kanila kasi pagka alam nila may palliative condition yung patient, malapit na mamatay, kaya na-diagnose siya ng sakit, pinagpaplanuhan na nila. Meron na sila mga insurances na niniwala sila sa ganon. A time and place for prayer is very essential. Kasi mga hospital, sa mga ibang lugar na na healthcare facility, meron silang nilalaan na mga kwarto para dun sa mga relatives sa mga pasyente na gusto magkaroon ng prayer. Kaya kung minsan, hindi lang isa o dalawa yung nandun na nagdadasal, pwedeng 3 sila o 4, gano'n yun. So they provide a place for prayer. Prayer helps to deal with anxiety and conflict, which is true naman, di ba? So, depende naman kasi kung ano religion, kung paano ka magdasal. Isa lang din naman yung supreme being natin, pare-paro naman yun. Kahit iba-iba na religion, iba-iba ng paniniwala, pero isa rin din ang pupuntahan. Blood transfusion, organ transplant, and autopsies are allowed. Ayun. Very generous naman pala sila, di ba? Kasi blood transfusion, pwede sa kanila. Pag-donate ng organ, pwede sa kanila. Autopsy, na allowed din nila. Kung limbawa, that will be subjected for research. Cremation is preferred also. Paano naman sa Catholics? Okay. Ang belief nila, the deceased travels from this world into eternal afterlife. So, naniniwala din tayo sa life after death. The soul can reside in heaven, in hell, or in purgatory. Kaya di ba may kasabi nga, gumawa ka na mabuti, abang buhay ka na, parang kaluluwa pumunta sa langit. Ay naku, masama yung galing niya, pupunta sa impyerno. So, meron din tayo sinasabing purgatory. So, yun yung paniniwala natin na mga Katoliko. Sacraments are given to the dying. Yun po yung pangungumpisal. Kaya nagpapatawag ng pare. Tsaka yung pagbendisyon. Organ donation and autopsy are permitted. The vigil occurs evening before the funeral mass is celebrated. Ito po yung paglalamay na sinasabi. Pinaglalamayan si patay, nilalagay sa isang di ba, yung funeral homes, like yung, pangitin ko lang St. Peter, o kaya kung anumang funeral homes yan. So doon nakalagak yung patay natin, nasa towel, tapos merong mga kamag-anak na darating. So the following day, o kaya yung araw na mismo, depende sa decision ng namatayan, nagpapatawag ng pare, tapos nagkakandak ng mass. Ganun ang practice ng mga Katoliko.
Katoliko. Rite of committal takes place with interment. Kapag po yan ililiming na parang convoy, di ba? Convoy na maraming nakasunod. Parang parang parade, ganon. Yung kasing practice sa kinagis na natin mga Katoliko. Cremation historically forbidden until 1963. Kasi noon, iba pa yung Pope, no? Iba pa yung Papa kasi noon 1962. I forgot the name of that Pope na until sa time no 1963 kung sino yung Papa na nag-allow na ng cremation. Kasi dati hindi pwede.